Kami ang inyong 21st City Council. Isang mapagpalang araw, Q-Citizens. Ito po si Konsihala Marivic Copilar, unang konsihal mula sa Distrito 6 ng Lungsod, Quezon. Chairperson ng Committee ng Urban Poor and Human Resettlement. 26 years na po tayo bilang lingkod bayan. Ako po si Donato C. Matias, kilala bilang Donnie ng aking pamilya at mga kaibigan. Nahalal na konsehal ng Distrito 6 simula noong 2013 at chairman ng Committee on Appropriations ng 21st City Council. I am Lala Soto, Councilor of District 6 and the chairperson of Committee on Health and Sanitation of the 21st Quezon City Council. I have been in the public service for 18 years. Good day, ako po si Councilor Melencio Bobby Castelo ng District 6. Ako pong head ng Committee ng General Services. Consyal na po ako ng 8 years and a half. I'm Eric Medina, City Councilor representing the 6th District of Quezon City. Presently, I'm the Minority Floor Leader and the Chairman of the Blue Ribbon Committee of the 21st City Council. I've been in the Council from 1998 to year 2007, comebacking on 2016 up to present. Ako po si Konsehal Rogelio P. Juan. Ako po sa ngayon ang tagapamuno ng Committee ng Senior Citizens Affairs. At ako po sa kasalukuyan ay nagdiriwang ng aking 50 taong paglilingkod sa barangay at sa ating lungsod Quezon. 50 years. I was very young then, only 19 years old. At siyempre, medyo elitista, lasalista, no? Hindi pa masyadong sanay mag-Tagalog, no? Pero sabi ng tatay ko, subukan mo. So sinubukan ko. So yan ang aking tunay naging inspirasyon sa mga paglilingkod ko, no? Sa karanasan ko sa paglilingkod ko bilang isang lingkod bayan ng ating distrito sa East o Lungsod, Quezon. Bago ako nahalal bilang konsehal, nasa serbisyo publiko na po tayo ng 27 years bilang Assistant Secretary to the Mayor at heads ng ilang department sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Sa panahon ng pamumuno ni kagalang-galang na Mayor Feliciano Sani Belmonte. Hindi po tayo likas na politiko, pero maraming tao po ang pinagkukunan ko ng inspirasyon sa lahat ng larangan, maliban sa politika. Isa po si Mayor Sani Belmonte na nagbigay sa akin ng encouragement na ang political environment can provide the headship towards development. Ito po ang na-envision ko, development para sa District 6. At first, my parents were hesitant in allowing me to enter politics. Ironically, their compassion, love, and service for others is what truly inspired me to enter public service. My parents modeled what true service means. Growing up in a family where my parents and the elders were always helping and caring for everyone they could, made me realize so many things. It made me realize that I was privileged and that if I had the opportunity to share and help others, it would make lives better. So nakita ko po sa aking mga magulang, yung dating Fiscal Lea Castelo at ang aking ama po, dating Konsyal Miling Castelo, na napakasarap tumulong sa mga tao na hindi mo pa kilala. Napakasarap tumulong sa mga tao hindi mo pa nakikita. At yung ginagawa ng aking mga magulang, ginagawa ko na po ngayon. Ang naging inspirasyon ko sa pagpasok sa public service ay ang aking ama. Nung siya ay na-elect na councilor dito sa District 2 sa Lungsod, Quezon. Ang District 2 ay siyang pinakamalaking distrito sa ating lungsod na comprising ng mga depressed barangays and mga informal settlers. In that way, marami kang nakakausap na tao, marami nakakarating sa iyong problema at nagkakatulong-tulong kayo upang maresolbahan ito. Ang naging inspirasyon ko po ay ang aking pamilya. Unang-una na po ang aking ama. Ang aking ama po ay nahalal bilang isang kagawad o barangay councilman noong Enero 9, 1971. Kaya ako po ang nagsabi niyang stop at nagtanod na ginampanan ko ang kanyang tungkulin sa baryo. Sapagat noong panahong iyon, siya po ay isa ng senior citizen. At kaya noon po, noong 1978 naman,
Siya po'y ng ibang bansa, bilang bunso, ay pinili kong maglingkod. At ako ay kanyang pina-appoint bilang kanyang kapalit bilang isang kagawad. Passion ko and advocacy ko yung housing talaga. The reason why, during my younger years, no, as first kagawad sa Barangay Pasong Tamo, ang una ko nasabak is demolition. Demolition that I try my best to find a way to stop that demolition. Pero hindi ko nagawa kasi kagawad lang ako. Pero bumalik ako sa area pagkatapos ng demolition. From ground floor to 9th floor, hinagdan ko yon para lang maabutan ko na makakuha ako ng administrative order na to stop the demolition. Hindi ko nakuha Pero bumalik pa rin ako sa mga taong nawala ng bahay. Dahil naniniwala ako, pagpabahay ang pinag-uusapan, binubuo mo ang pamilya. Pagpabahay ang pinag-uusapan, wala kang sektor na linalagpasan. Dahil dyan, ang tatay, nanay, bata, si lolo, si lola, byudo o hindi byudo o byuda, lahat ng sektor, nasisilungan mo yung buong pamilya. Bibigyan mo ng bubong. So yan ang aking passion and advocacy. Ang isa sa mapagmamalaki kong landmark legislation ko as your city councilor, yung kauna-unahang Comprehensive Socialized Housing Code of Quezon City. Kasi dito, tinutukoy, hinihimay ang karapatan. Dito, pinakikita kung paano ang tamang proseso ng pabahay. Pabahay na abot kaya, pabahay na may kwalidad, pabahay na talagang binibigyan ng pagkakataon ng ating mga maralita na magkaroon ng katiyakan sa paninirahan dito sa loob ng Lungsod Quezon. Sa simula pa lamang, marami po tayong napanukala para sa ikauunlad, hindi lamang ng District 6, kundi ng buong Quezon City constituents. To name a few, Veterinary Code, ang creation of City Veterinary Department, Market Code, at ang Quezon City Sports Code. Ilan sa mga programang ating naisulong sa District 6 ay ang Free Birthright, which enables the pre-registration of birth certificates of constituents aging 17 and below, at tulong-dunong sa mag-aaral, scholarship program for college students. At bilang chairman po ng Committee on Appropriations, this pandemic has further encouraged this representation to work better for our constituents. We have sponsored major ordinances and resolutions that would help mitigate the ill effects of COVID-19 in the lives of every Quezon City resident, as well as measures to help curb its spread. Maaaring malayo pa po tayo sa ating pagbalik sa normal, ngunit sa mga ordinances at other measures we have successfully set in place, naihanda na po natin ang ating lungsod na magpatuloy sa bagong normal amidst the pandemic. My 18 years in public service has taught me to become more mindful and considerate of other people's needs and even feelings. As a committee chairperson on health and sanitation, I have formulated policies and crafted legislative measures that would benefit the majority of our Q citizens, such as prescribing standard medical assistance for our indigent residents and providing an outsourced dialysis facility for the Quezon City General Hospital. During this time of pandemic, I have authored measures on telemedicine project and the outsourced special COVID-19 dialysis facility for the Quezon City General Hospital in order to provide alternative means to access efficient and reliable primary care. Among these are the mandatory face mask ordinance and the granting of special risk allowance to our health workers. Dito po sa pandemic, talagang lahat naman tayo ay nagbibigay ng serbisyo. Pero ang pinakamagandang serbisyo na binaba ko po, dahil nung panahon po nang mataas po yung cases ng COVID, marami nag-stay at home, nagbababa po tayo for 3 months ng ating pong community pantry. Pagkatapos po ng community pantry, nakita ko yung ating mga maliit na anak, sila po'y gustong-gusto makahawak ng libro. Nagbibigay po tayo ng reading materials at workbook, at pag inabot ko sa kanila, talagang inaamoy pa nila yung libro, miss na miss nila ang mga libro na binibigay po natin. And dahil marami rin po, nagkakaroon po tayo ng mga lockdown, andyan po yung ayuda, binababa po natin, tulong sa mga tao, mamayan,
natin sa District 6. My project mainly focus on the different medical and dental services, the anti-rabies vaccination, the optical mission, the giving of ayuda, giving of gifts, and holding seminars and giving some raincoats, different utilities to the HOA and to the senior citizen at sa iba pa pong mga nangangailangan dito sa ating lungsod Quezon, particular na sa aming distrito na talagang ang tao ay napakaraming pangangailangan. Ako po ay meron 3 advokasya, YES program or Youth Education Support Program, na kung saan ang mga bata, mga nag-aaral sa elementarya ay atin pong tinulungan. At pangalawa po namin advokasya ay ang aming Health Awareness Program, na iyan po ay meron po kaming palugaw sa buong distrito. Libo-libo na po ang aming napakain ng lugaw, bata at matanda. At kami po ay may Oplands libreng silip mata, noong saan po libo-libo na rin po ang aming nabigyan ng free eye check-up at libreng reading eye classes. Maraming salamat sa 3 beses na pagtitiwala bilang konsihan niyo mula sa Distrito 6. Isang honor at pribilehiyo na kayo ay aking mapaglingkuran. Muli, pagbati mula kay Konsihala Marivic Copelar na patuloy na magbibigay ng isang marangal na paglingkod na ang buwis ng tao ibinabalik sa tao at ang tagumpay ng ating mamayan ang sukatan ng aking tagumpay. Ang inyong lingkod po ang magpapatuloy na magtrabaho sa konseho kasama ang lahat ng mga konsehal para sa ikabubuti ng ating mahal na lungsod Quezon. Maraming salamat po. Being in the public service has given me the fulfillment in making an impact in the lives of others. More importantly, public service to me does not only mean serving others. It means bringing glory and honor to the Lord and serving from the heart. With this, I would like to share this Bible verse that I always take to heart. It is written in Joshua 24:15. As for me and my house, we will love and serve the Lord. Maraming salamat po. Ako po ay laging nagpapasalamat sa ating Mayor Joy Belmonte, sa ating Vice Mayor Gian Soto, sa ating Congressman Kit Belmonte, kasama ang mga konsyehal at syempre mga barangay officials hanggang sa mga maliit na barangay. Maraming salamat po sa inyo. Please stay safe and take care. Thank you very much. Mabuhay Quezon City. I would like to thank our beloved Mayor Joy Belmonte, our energetic Vice Mayor Gian Soto, sa kanilang mga liderato dito sa ating lungsod. Maraming serbisyong binibigay sila sa ating mga mamayan, partikular na ngayong pandemic. Napakaraming nangangailangan ng tulong at iyan po ay nasasagutan ng ating pamahalaan lungsod. Kaya sana po, sama-sama tayong lahat na magkaisa, magtulong-tulong upang masugpo kung ano man ang dinaranas natin ngayon at magsama-sama para sa isang maunlad at maayos na lungsod Quezon. Mabuhay po tayo lahat. Bilang pagwawakas, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Mayor Joy Belmonte, sa ating Vice Mayor Gian Soto, sa ating pong mga kasama sa konseho, sa 37 konsehal, sa ating City Council Secretariat, sa pamumuno po ni Atty. John Alperos, sa mga iba't ibang departamento ng ating lungsod, at sa 11 barangay po ng District 6, mga kapitan, mga kagawad, mga staff. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kami ay kawani ng gobyerno. Handang maglingkod at tumugon Sa mga pangangailangan ng aming nasasakupan, Bilang inyong mambabatas, Kami ay nagkakaisa sa aming layunin. Serbisyo para sa bayan. Minamahal naming Q citizens. kaysa ninyo kaming lahat. tungo sa magandang kinabukasan ng lungsod Quezon. our shared involvement to public service Only proves that our obligation Lies among the people. As your councilors, We remain remain committed to serve serve you. kami. Kami, Kami kami ang inyong 21st City Council.
Kami ang inyong 21st City Council. Magandang buhay. Ako po si Alfredo Freddy Rojas, ang presidente ng Liga ng Barangay ng Quezon City. Ang ating pong committee sa Barangay Affairs Committee, ang Special Investigation Committee on Administrative Cases Against Elected Barangay Officials, at ang Special Review Committee on Barangay Ordinances. Ako po ay nasa ikatlong taon natin bilang presidente ng Liga at nasa ikadalawang termino bilang kapitan ng Barangay Caligayan, Distrito 5. Hi, my name is Noel Lorenzo B. De La Fuente III from Barangay Nayong Kanduran, District 1, Quezon City. I am the president of the Sangguniang Kabataan Federation of QC. I am also an ex-official member of the 21st Quezon City Council, in which I am the chairperson of the Committee on Youth and Sports. I have been in public service for 6 years, from 2010 to 2013, and from 2018 up to present. Sa aming pong pamilya, wala pong politiko. Nag-umpisa lang ito nung namimigay kami ng mga pamaskong handog sa aming eskwelahan. Taon-taon po yun, every Christmas season, kami po yung namimigay sa mga depressed area. Sa akin po, naisip ko na napakaswerte pa rin namin dahil kami noon doon rin galing sa isang squatter area sa Tondo. Kaya nung nakita ko po yung ganung sitwasyon sa buhay na marami pa talaga nangangailangan, yun po isang nagbukas ng isip ko kung kailangan ko bang, paano pa ako makatulong sa mas malaking paraan. At yun po ang nabigay daan sa akin para maisip na pumasok po sa serbisyo publiko. My inspiration to return to public service was the enactment of RA 10742 or the SK Reform Law. I understood that there were a lot of issues that had to be addressed, such as the lack of fiscal autonomy of the institution, age eligibility issues, and of course, the biggest issue of all, political dynasties. All of these things factored in for the call of the abolition of the Sangguniang Kabataan. However, youth leaders and young legislators from all over the country came together and pushed for an alternative, the reformation of the Sangguniang Kabataan. We actively took part in that initiative, and now it is our job to carry out the mission of ensuring the proper implementation of RA 10742. Sa atin naman po paglilingkod bilang konsehal ng Quezon City, gusto ko magbigay tuon o tulong sa mga magulang sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational assistance sa mga anak, sa mga bata, lalo na po doon sa mga nangangailangan. Ganon din po yung ating pagmamahal sa mga senior citizens dahil si Freddy Rojas po ay alaga po ng lola at lolo. Ito naman po ay pagbabalik ng aking pagmamahal sa aking lola at lolo na kung saan ako'y gusto ko talaga na yung mga lola at lola natin ay matulungan po natin sa pamamagitan ng medical assistance sa ating mga senior citizens. Bigay ng gamot at kung ano pong ilang pangangailangan, vitamins, wheelchairs, hearing aids, na kung saan ay ginagawa po natin sa ating barangay. At bilang presidente naman po ng Liga, iniisip din po natin kung paano po natin matutulungan yung mga barangay officials o yung mga taong nagtatrabaho sa barangay na nagpapakahirap. Lalo na po to sa panahon ng pandemic, na kung saan sobrang hirap ang trabaho sa barangay level. Nandiyan na po yung pagbibigay natin ng monthly incentive sa mga BPSO. Ganun din po sa pagbibigay ng accident insurance sa 30 barangay employees ng 142 barangays ng Quezon City. In line with this, we authored an ordinance institutionalizing the Seal of Good Youth Governance, which is a recognition-based program for all Sangguniang Kabataan to elevate the practice of transparency, accountability, and people's participation. In a country where sports participation remains to be a matter of privilege, we wanted to introduce a program that is more inclusive, accessible, and holistic, which is why we authored the Quezon City Sports and Recreation Management Code. This deals with the creation of the Quezon City Sports Development Council, the Quezon City Sports Development Office. It also seeks to establish school-based and community-based sports programs to identify talents from the grassroots level and provide them with the support that they need to become the best athletes that they could possibly be, with the ultimate goal of making Quezon City
the sports capital of the country, and hopefully produce the next Olympic gold medalist. Muli po, ako si Freddy Rojas, ang inyong kapamilya, kapuso, kapatid dito sa Lungsod, Quezon. Finally, I would like to thank all the young people of Quezon City for taking an active part in the fight against COVID-19. From the SK officials, to youth organizations, and to private individuals. As your youth representative, rest assured that in Quezon City, we are heard, we are seen, and we are valued. Maraming salamat sa inyong lahat. Kami ay kawani ng gobyerno, Handang maglingkod at tumugon sa pangangailangan ng aming mga nasasakupan. bilang inyong mababatas, kami ay nagkakaisa sa aming layunin. Serbisyo para sa bayan. Minamahal naming Q-Citizens, Kaisanin niyo kaming lahat tungo sa magandang kinabukasan ng Lungsod Quezon. our shared involvement to public service only proves that our obligation lies among the people. As your councilors, We remain committed to serve you. Kami, ang inyong 21st City Council.